Jacob? Isang komunidad. Yes, very good. Tumpak. Ito ay isang komunidad. At narito ang isang batang lalaki na pwede natin tawagin si Alvin. Okay. Ni Alvin. So ngayon, ay papangkatin ko kayo sa tatlo. Gusto kong tingnan ninyo ang kulay ng inyong mga name tag. Yan ang magiging kagrupo ninyo. Ang kulay dilaw ang siyang magiging unang pangkat. Ang kulay asul naman ang pangalawang pangkat at kulay rosas ang pangatlong pangkat. So, wait lang, pagbilang ko ng 10, kailangan nakapunta na kayo sa... Umupo ka muna, Brian. Hindi pa ako nagbilang, magbilang. Rosas is pink. Okay? So, pagbilang ko ng 10, kailangan nakapunta na kayo sa inyong mga kasapi ng buko. So, dito mananatili ang unang pangkat, yung dilaw, pangalawang pangkat, asul, pangatlong pangkat, rosas. Okay? Isa, dalawa, tayo ay may talakayan. Yes, kayo isa. Huwag maingay. Very good. Dapat ay huwag kayong maingay. Ano pa? Meron siya. Yes, huwag makapag-usap sa tabi. Tama. Nervous. Umupo ng maayos. Tama. Ano pa? Rest dyan. Makinig ng mabuti. Meron pa ba? Marcy. Respetuhin ang nagsasalita sa harap. O meron pa sa sindod. Christian. Yes, huwag palaging tumatakbo sa loob ng classroom. Very good. Storm. Wala na? Oh, tapos na yun. Okay. Bukod sa inyong mga nabanggit, ay meron din ako ditong inihandang mga alituntuin. So ito ang handa. Gusto kong maging handa kayo sa ating klase. Basahin natin ang una, sabay-sabay. Huwag maingay at mag-abala ng iba. Aktibong nakilahok sa mga gawain. Nakatuon sa leksyon at hindi sa katabi. Disiplinado pag-ugali ay laging malas. Aktibo makinig kung may nagsasalita sa harap. Okay, naiintindihan lang ba ang ating mga alituntunin? Opo. Gusto kong maging handa kayo sa ating klase. Handa na ba ang lahat? Oo. Okay, pag sinabi kong handa na ba ang lahat, sabihin nyo, handang-handa na. Okay, handa na ba ang lahat? Handa na. Okay. So ngayon, narito si Alvin. Si Alvin ay isang tagapaglinis ng sapatos. Ang kanyang trabaho ay maglinis ng sapatos. Para makatulong sa magulang, ay kailangan niyang makalikom ng maraming pera. Kaya ngayon, narito ang isang komunidad kung saan pwede kayong makakakuha ng mga kliyente para magbalinis ng sapatos kay Alvin. Okay. Ngayon, ano kaya ang dapat niyong gawin para mabigyan ng mga kliyente si Alvin? Ano kaya ang dapat niyong gawin para matulungan ni kay Alvin na makakuha ng mga kliyente? Yes, Christian? Ezra? Okay, mag-participate. Dapat ay makilahok kayo dahil sa bawat pakikilahok nyo ay magkakaroon kayo ng chance ang pumili sa mga tao sa komunidad kung sino ang ibibigay nyong kliyente para kay Alvin. Okay, at sa mga kliyente ito, may mga katumbas ito na puntos. Depende sa kung ilan ang sapatos na
pagpapalinis nila kay Alvin. Okay, Christian? Nagtataas ka ng kamay? Magsalot. Kung may hindi kayo naiintindihan, pwedeng magtanong, itaas lamang ang inyong kamay. Pero kung wala, dapat ay, anong dapat gawin? Makinig, manahimik, dapat nakatuon ang focus nyo sa leksyon. Okay? Intindihan lang ba? Okay. So ngayon, naintindihan nyo lang ba kung paano kayo makakalikom ng mga puntos para kay Alvin? Handa na ba kayo? Okay. So ang pangkat 1, nandito, pangkat 2, at pangkat 3. Ngayon ay maglalaro tayo. Gusto nyo ba yun? Okay, basahin ang panuto. Ilalarawan mo, hulaan ko. Panuto, isang kasapi ng bawat pangkat ang pupunta sa harap at maglalarawan ng bagay na nasa loob ng kahon. Huhulaan ito ng mga iba pang kasapi ng pangkat. Naintindihan lang ba? Okay. So ngayon, meron tayo ditong mystery box. So meron tayong kahon dito. So bawat pangkat, pumili na kayo ng tigda-dalawang tig-iisang libro na maglalarawan ng bagay na nasa kahon, maibig. Isa. Mamaya ulit. Okay. Group 1. Pangkat, tuloy pangkat. Dapat, huwag niyo sabihin yung mga maglalarawan dito sa harap, huwag niyo sabihin ang bagay na nasa loob. Dapat, pili lang. Larawan niyo, tapos yung mga kasapi ang anong gagawin ng kasapi? Yes. Huhulaan niyo. Sky. Sky. Isa lang, isa. Larawan mo. Square daw.
Roller. Pangatlo, pangkat. Sige. Lalagyan daw ng pera. Isa pa. Oh, makinig. Lakasan ang boses. Lalagyan daw sa damit. Ang sarap to. Isa pa. Isa pa. Tatlong mula lang ha. Pag ano, hindi nyo na hulaan. Tatlong mula ako na daw. Ako lang hili. Nabutang sa kamuhin. Ikaw na Alcohol. Banyo. Ginasuot sa kamuhin. Banyo. Mo, ginasuot. Relo. Sapatos. Oh, okay. Ay, dapat talog. Damit. Ah, ano na? Sarap. Ay, katulog. Si Ellie. Ellie, ginabrush siya. Moro Okay, nakatama na ang okay. Mahilig. Lahat ng barangay naka-pula. Very good. Bigyan natin ng isang bagsak ang lahat. 1, 2, 3, go! Okay. Buka na. Bukas na. Pangkat. 3. Dito sa one mo. Na isa na po. Okay, ngayon ay magbabasa tayo ng kwento. Ito ay pinamagatang pagtulong at pagsisikaw. Okay, gusto ko lahat sabay-sabay ha. Mauuna ang unang pangkat, tapos mamaya pangalawang pangkat. Sunod-sunod. Sige, unang. Si Ren ay isang manunula. Nagtungo siya sa Marawi upang isulat ang mga nangyari dito pagkatapos na matinig sa buwan. Maraming gusali, kalye at tulay ang nasira. Sabay-sabay, kalunos-lunos at kalunos-lunos at nakakatakot ang Nangyari sa lugar na ito. Bayan ni Ren. maraming tao ang nawalan ng bahay at naglalan sila sa daan at namamangos. Okay, sino ngayong manunulat? Si Ren. Ren. Okay, saan siya nagtungo? Sa Marawi upang isulat ang mga nangyari dito pagkatapos ng sagupaan. Okay. Group 3. Kuya, tawag ng isang binatilyong gusto
pambili ng pagkain. So, habang kumakain sila, pinanood nila ang tindera na isang matandang babae, ngunit maliksi pa ang kilos at masayahin ito. So, anong napansin nila sa matandang babae na tindera? Matanda na pero maliksi pa rin ang kilos at masayahin ito. Habang yung binatilyong kuskusin ay nagmamakaawa lang na malimos. Okay. So ngayon, tinanong ni Brent kung anong alam gawin ni Alvin. Sa tingin nyo, anong alam gawin ni Alvin? Malimos lang? Okay. Malalaman natin sa susunod. Ako na lang ang magbabasa o pamay-ito na. Marunong po akong maglinis ng sapatos. Nahihiyang sagot ni Alvin. Halika't mamimili tayo ng mga panlinis ng sapatos. Pahihiramin kita ng perang ilalagdag natin sa pera mo. Ani Brent. Isang turista ang inalok ni Brent na magpalinis ng sapatos. Umayag naman ito, palibhasa'y mahusay ang pagkakalinis ni Alvin sa mga sapatos ay binigyan siya ng malaking tip. Pagkatapos nito, sunod-sunod na ang nagpapalinis ng sapatos kay Alvin. So, anong nangyari kay Alvin? John Brian? Pinaglinis siya ng sapatos. Tinulungan siya ni? Brent. Okay. Heto na po ang perang pinambili ninyo ng mga gamit ko sa paglilinis ng sapatos. Maraming salamat po. Nasisiyahang sabi ni Alvin. Ngayong ikaw ay may hanapbuhay na, hindi ka na mamamalimos. Magpatuloy ka sa pagsisikap para makatulong sa mga magulang mo at makaahon kayo sa hirap. Masayang wika ni Brent. Naku, maraming salamat po. Natutuwang sabi ni Alvin. So, anong paksa ng kwento na ating binasa? Hindi ba kayo nakikinig? Hindi nyo naintindihan yung binasa ninyo? Ano nga ulit ang paksa ng kwentong binasa? Tina. Sir Heidi. Vince. Ano ang paksa ng kwentong binasa? Babagat na ano? Trixie? Si Brent? Si Brent? Paksa? Di ba? Hindi ba? Okay, tapos na. Ang paksa ng kwentong binasa ay tungkol sa pagtulong at pagsisikap. Ano nga ulit yun? Pagtulong at pagsisikap. Okay. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Si Brent at si Kay Lisa. Brent at si Alvin. Okay, ilarawan. Ilarawan si Brent. John Brian. Si Brent ay isang manunulat. Isang manunulat. Ano pa? Vince? Si Brent ay isang manunulat at si Alvin ay isang tagapaglinis ng sapatos. Okay. Tagapaglinis ng sapatos. Si Brent ay isang manunulat na at ano pa? Anong mga katangian ni Brent? Christian. Si Brent ay matulungin. Matulungin. Tama. So, pumili ka dito. Matulungin. Si Brent ay matulungin. How about si Alvin? Paulit-ulit lang ang kamay na nagtataas. Bakit? Yung iba. Christine. Mos. Tama? Sino pa? Len.
sa Marawi. Okay. Ilarawan ang tagpuan. Sa Marawi, ilarawan. Christian. Mga sira-sira na kaya sira yung mga kulay. Kulay? Kulay. Kulay. Okay, tama. Madali. Si Christian lang yung nakikinig at nakikinig sa kwento na ating binasa. Okay. So ngayon, alam ko, naintindihan niyo naman ang aking kwento. Uy, Apriya, grabe ko. Ngayon ay dala ko tayo sa ating So, paglalarawan sa tagpuan ng tauhan sa binasang kwento. Tagpuan. Tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang mahalagang pangyayari sa kwento. So, narito kung paano natin pwede mailarawan ang tagpuan. Ito ay sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa bawat pangyayari at detalye sa kwento. Okay. Halimbawa, yung sagot ni Christian kanina, tama, maraming gusali, kalye at tulay na nasira. Okay. So, meron ako dito mga larawan. Gusto kong ilarawan dito. Una, Marcy. Dagat na malinis. Tama. How about sa pangalawang pangkat? Len. Merong isang pangkat. Pangatlo. Si Christian lang ba? At si John Brian ang kasapi ng pangatlong pangkat? Si John Brian. Okay. Walang basura. Malinis. Tama. Ito. Margo. Playground. Ilarawan. Ilarawan. Masaya. Okay. Masaya ang mga bata. Tama. Nimpa. Salisa. Tapos na? Pwede? Meron pa? Meron pa? Okay, tama. Ay, ganyan lang ba kung paano ilarawan ang tagpuan? Makinig kayo! Naiintindihan lang ba kung paano ilarawan ang tagpuan? Okay, paano ilarawan ang tagpuan? Sa pamamagitan ng sa paligid? Pwede? Christine? Pagliban at masusing pagsusuri. Pagsusuri sa bawat pangyayari at detalye sa kwento. Okay. Paglalarawan sa tauhan. So, ang tauhan, ito ay basahin. Tumutukoy sa mga taon na gumagalaw bilang sa mga mahalagang pangyayari sa kwento. Mailarawan ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang pananalang kilos o galaw at
palimos po ng pambili ng pagkain. So, ilarawan ng tauhan. Ikaw. Malimos? Pwede. Mamakaawa? Pwede. Jingo. Palimos po ng pambili ng pagkain. So, kung makikita natin dito sa halimbawa, kuya, palimos po ng pambili ng pagkain. So, sa pamamagitan ng kanyang pananalita, may lalarawan natin ang tauhan na nagmamakaawa, mahirap siya, kasi namamalimos lang siya. Naintindihan ba? Ulubi. Okay. Ibang kamay na naman, Irish shrine. Okay, tinulungan niya ang matanda. So, may lalarawan ang tauhan na matulungin. Tama. Okay, good. Maalaga. Tama. Okay. Okay, Naintindihan lang ba, Plat, kung paano ilarawan ang tagpuan ang Naintindihan lang ba? Naintindihan lang ba kung paano ilarawan ang tagpuan ang tauhan? Paano nga may lalarawan ang tagpuan? Paano may lalarawan ang tagpuan? Sa pamamagitan ng masusing pag-ibig. Very good. Paano may lalarawan ang tauhan? Tagpuan yun. Mission. Paano? Hindi nakikinig. Paano mailalarawan ang tauhan? Christine. Sa pananalita, sa kilos at sa damdamin. Tama. Very good. Okay. Parang si Christine Ayaw lang mo naman naman may pangalan. nakikinig. Wala na ito. Ay, pagbuot. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain upang masukat kung intindihan niyo lang ba ang ating talakayan. Opo. Unang pangkat, Ay, isang pangalawang pangkat, pangatlong pangkat. Wait lang, wait lang. Oh, siyempre. Unang pangkat, tumayo mo na sa harapan. Basahin ang panuto. Basahin ang panuto. Bilisan. Tagpuan na nasa manay ay tamang paglalarawan sa haligi. Intindihan lang ba? Huwag mo lang magsimula, ha? Pangalawang pangkat. Wait lang. Pangatlong pangkat.
Masipag at mapagmahal. Okay. Bigyan ng tatlong bagsak. Ang unang pangkat. Tingnan natin kung tama ang kanilang sagot. Okay, maingay. Sabay-sabay, basahin. Tama ba? Tabing dagat, payakan, malawak at mabuting buhangin. Tama? Hindi ka. Ay nakakuan ang nagagawa. Tama, Hanay. Tama. Alin na na masipag at mapagmahal. Lona Carmen, may karuban na upo. Okay. Very good. Nakakuha ang pangkat na. Diba? Okay. Pangalawang pangkat. Basta ng process. So ngayon, para natin may nanarawan kung Mama Gloria. Tama ba? Matandang babae. So yung mga ina ay matanda ba? Pwede, okay. Pwede, pero pwede rin mapagmahal, masipag. Okay. Desierto. Mainit na lugar.
magkakaroon tayo ng individual na gawain. So, basahin muna ang panuto. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Sagot. Okay. Sagot. Get one and guess. Pwede nang balik sa balon. Get one and pass. Bakit tumayo ang lahat? Sir, makuha.